Magandang araw po sa ating mga listeners. This is your narrator, Miss Regine. Bago po natin simulan ang ating kwento, maaaring pakilike po muna at share ang ating kwento. At mag-subscribe na rin po para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po! Welcome po sa ating channel, Miss Yen Life Stories. Lahat tayo'y nangangarap ng isang buong pamilya. Isang pamilyang buo at masaya, kung saan masasabi nating naibigay na natin sa mga anak natin ang the best na regalo na maaari nilang matanggap. Ang pamilyang aalalay at sasalo sa kanila sa kahit anong parte o sitwasyon ng buhay nila. Pero sa kasamaang palad, hindi lahat ay pinagpapala na matanggap ang regalong to. Kaya naman, nabuo ang terminong broken family. Isang masaklap at masakit na salita, lalo na kapag narinig mo to sa isang bata. Ikaw, masisikmura mo ba kung marinig mo ang salitang to mula sa sarili mong anak? Magandang araw po, Miss Yen. Itago niyo na lang po sana ako sa pangalang Beverly o Bev. Hindi ko tunay na pangalan. Medyo maselan po kasi itong ikakwento ko at hindi ko po kayang mabigyan ng kahihiyan ang mga anak ko. Babaguhin ko na lang po ang ilang mga detalye at mga pangalan sa kwento ko para na rin po sa privacy ng pamilya namin. Sisimulan ko po ang kwento ko kung kailan kami nagkakilala ng asawa ko. Isang tagpo sa buhay ko na sana hindi pa marisa ng sino man. Ewan ko sa'yo, Beverly. Kahit ano pang gawin mong pag-iyak dyan, hindi ko matatanggap ang lalaking yon. Mas gusto ko pang maging madre ka na lang kaysa sumama ka sa tambay na yon. Naghuhurmintadong sigaw ng mama ko. Mabilis kong isinara ang pintuan namin dahil panay ang silip sa amin ng mga kapitbahay. Ganon din ang mga dumaraan. Paano ba naman kasi? Parang aabot sa kabilang barangay ang boses niya. Mama naman hindi pa naman po ako mag-aasawa Boyfriend ko pa lang po si Marvin. At gaya nga po ng sinabi ko, mabait po siya at sinusubukan niya pong magbago. Paliwanag ko, pero pinagbagsakan niya lang ako ng sandok. Kasi hodang pakitaan ka pa ng sangkatutang laginto niyan, Beverly. Hindi ko matatanggap ang lalaking yan. Unang-una, pinag-aaral kita ng kolehiyo. Kahit pa magkanda kuba-kuba ako sa pagtanggap ng kung ano-anong inilaban ko lahat, mapag-aaral lamang kita. Tapos papatol ka lamang sa dakilang tambay na 10 taon ang danda sa'yo. 17 ka pa lang, 27 ang damuhong Marvin yon. Mag-isip-isip ka. Miss Yen, nang panahong yun ay hindi ko naman may pagkakailangan. Napaka-immature ko po talaga. Hindi ko maintindihan ng nanay ko. At ang importante lamang sa akin ay ang pagmamahali namin ng boyfriend kong si Marvin. Kung sa panahon ngayon ay siyang isang perfect example ng isang pedophile. Pero gaya nga ng sabi ko, nung panahong yun, wala akong ibang inaalala kung hindi ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa dumating nga po ang isang araw. Isang araw na labis na nagdulot sa amin ng saya at bangungot naman para sa mama ko, Miss Yen. Ano? Anong buntis? Buntis ka? At masaya pa kayo? Hoy, Marvin! Anong trabaho mo, ha? Hanggang ngayon wala kang trabaho. Nakilang tambay ka pa rin na hanggang ngayon nakaasa sa mga magulang mo. Ultimo pang sigarilyo mo sa kanila mo hinihingi. Tapos naisipan mo pa talagang gumawa ng bata? At talagang sa anak ko pa. Bata lamang din yan. Halos mabasag ang eardrums namin ng boyfriend ko dahil sa pagsigaw ni mama. Kaya naman excited na talaga kaming makalayo at mamuhay ng kami lang para walang nakakaalam at walang nang husga. Iyan pong problema sa inyong mama Ay, hindi ako nanganak para sa'yo. Huwag mo kong tawaging mama dahil hindi kita anak. Masyado niyo po kasing kinokontrol ang buhay ni Bev. May sariling utak naman po siya. At may sariling dapat siyang desisyon. Ilang buwan na po,
18 na po siya. Legal na para magpakasal. Hinawakan pa ni Marvin ang kamay ko at matamis akong nginitian. Pakiramdam ko ng panahong yun ay nakalutang ako sa langit. Ah, yan bang pinang-uuto niya sa'yo, Beverly? Napakakasalan ka niya? Tingnan lang natin. Any pambili ng brief dyan, wala. Kahit mga libre ng kwek-kwek sa'yo, wala yan. Ma, ano ba kayo? Tama na po ang pang-iinsulto niyo po sa mapapangasawa ko. Dahil sa ugali niyong yan, kaya lalayasan ko na po kayo. Hindi makakabuti sa baby namin kung may lola siyang laging nagbubunga nga. Teka babe, aalis ka sa pader ng nanay mo? Saan ka titira niyan? Naguguluhang tanong ni Marvin. Anong saan? Ikaw ang gumawa ng paraan kung saan. Bulong ko, pero narinig pa rin ni Mama. Yan? Yang lalaking yan ang pinagmamalaki mo sa akin, Beverly? Sige, sumama ka dyan. Tingnan natin kung saan kang kung ano kamutihan ka pulutin. At kapag nangyaring yon, huwag na huwag kang lalapit sa akin. Dahil mula ngayon, hindi na kita anak. Miss Yen, ang pag-alis sa bahay ng nanay ko nung araw na yon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Ang pinangakong kasal ni Marvin ay hindi dumating. Kahit isang mumurahing bestidang puti, hindi niya ako mabilhan. Kasal pa kaya? Umabot po ng 3 ang aming mga anak, pero hanggang ngayon wala po siyang trabaho. Tama po ang narinig ninyo. Nakilala ko siyang tambay. Nabuntis na akong tambay siya. Naging tatay siyang tambay siya. At hanggang ngayon po, tambay pa rin siya. Baka nagtataka po kayo kung paano kami nakasurvive na mag-iina. Nung mga unang taon po naming nagsisama, ay nakatira kami sa bahay ng parents niya kung saan nandun din ang mga kapatid niya. Panganay po kasi sa magkakapatid si Marvin pero siya lamang po itong walang trabaho. Ang bunsong kapatid niya ay 3 taon ang tanda sa akin. Nakakahiya po talaga kapag naisip ko na napakabata ko pa. Pero ako ang tinatawag nilang ate. Sila po ang may malaking tulong sa akin, Miss Yen. Nag-aabagan po sila ng abot sa akin dahil alam naman nilang wala akong maaasahan sa kuya nila. At bukod pa po roon, umi-extra po ako ng iba't ibang trabaho. Naglalabada po ako, nagmamanicure at pedicure. Minsan umi-extra din po akong tagaluto at tagahugas ng plato sa mga event tulad ng dibu, kasalan o kahit piyesta. Kahit saan, kahit kanino basta kaya akong bayaran. Pero isang customer po ang hindi ko talaga malilimutan, Miss Yen. Iyon po ay nangiyain ako ng kapitbahay namin dahil may isang matanda daw na nagpapalinis ng bahay. Narinig niya daw na magaling akong maglinis, kaya ako daw talaga ang pinapa-request. Tapos tag-1,000 daw ang bayad sa amin, kaya naman pinatos ko po talaga kaagad. Masaya po kaming naglalakad papunta sa bahay na yun, hanggang si hindi ko na malayang nasa tapat ko na pala ang bahay namin. Nakatayo si Mama sa harap ko at malalim ang pagkakatitig sa akin. Tatalikod na sana ako't aalis, pero kaagad siyang nagsalita at ibinili ng mga dapat naming gawin. Umakto siyang hindi ako kilala. Kaya naman lalong nagpasakit yun sa nararamdaman ko. Sa buong oras na naglilinis ako sa bahay niya, ay panay ang pasimpleng punas ko sa luha ko. Doon kasi nag-sink in sa akin kung gaano kalaking sakripisyo ng mama ko para sa akin. Lalo pa ako naging emosyonal nang mapansin kong walang nagbago sa bahay namin. Pati ang kwarto kong matagal ko nang hindi natutulugan ay ganun pa rin ang itsura at malinis pa rin ang lahat na para bang palagi niya pa rin nililinis kahit siya na lamang mag-isa. Miss Yen, totoo nga po pala talaga na kapag naging isa ka na rin, ay doon mo pa lamang tuluyang maiintindihan ang mga sakripisyo ng mga magulang mo para sa iyo. Pagkatapos po namin maglinis, ay kinausap niya kami para bayaran na. Nakayuko lang po ako at hindi kumikibo. Hindi ko siya magawang tingnan dahil nahihiya ako ng sobra. Lalo na po kasi at nakita ko ang picture ko dati. Maganda, maalaga sa sarili, maputi, maganda ang mga damit, at abot sa mata ang mga ngiti.
Hindi tulad ngayon na stress, losyang at puro konsumisyon ng buhay ko. Idagdag pang butas-butas ang suot kong t-shirt na kahit anong gawin kong takip ay kitang-kita pa rin. Tag-isang puting envelope po ang inaabot niya sa amin, Miss Yen. Tuwang-tuwa po ang kasama ko nang makitang 1,000 nga ang laman noon. Sa panahon noon ay napakalaking bagay na ng 1,000. Sa bahay ko na binuksan ng akin dahil sa dami ng iniisip ko. At tuluyan po akong naiyak nang makita kong may laman yon na 5,000. Hagulgul po ako ng iyak noon pero kagad akong natigil ang pumasok si Marvin sa kwarto. Mabilis kong tinagong 3,000 sa ilalim ng hita ko dahil nakaupo ako noon sa sahig. Mabuti na lang at hindi niya napansin. Wow! Saan galing ang pera mo, mahal? Kaagad niyang hinablot yun sa akin. Marvin, pambili natin ng bigas yan. Sinubukan kong kunin sa kanyang pera, pero mabilis niyang inilayo yun. Bakit ka pa bibili? Meron naman dyan kila nanay. Marvin, hindi ka ba talaga nahihiya sa pamilya mo? Kasi ako, hiyang-hiya na ako eh. Pagbubugnot ko, kahit kailan talaga, paurong mag-isip. Napakadamot mo naman. Ipang-iinom mo lang naman yan eh. Yung mga anak natin, kailangan ko pang bilhan ng baon. O sige na, sige na. O ayan. Ibinato niya sa mukha ko yung 1,000. Kaya nawawalan ako ng gana sa'yo eh. Napakabungangera mo. Miss Yen, madalas naman po kaming mag-away ni Marvin dahil sa pagiging irresponsable niya. Pero iba po ang dating ng mga sinabi niya nung araw na yun. May kakaibang kaba na lumukob sa dibdib ko at hindi ko mapaliwanag pero hindi talaga ako mapakali. Pag alis ni Marvin, dumiretso po ako ng grocery para mamili. Inuna ko na po ang mga importante tulad ng bigas, dilata, noodles at pangbaon ng mga anak namin. 2,000 lamang pinamili ko dahil binigay ko kay mama ang 2,000 natitira. Ganun kasi ang teknik ko para hindi makita ni Marvin ang pera ko. Ipinapatago ko sa mama niya. Kasama ko ang panganay naming si Daniel na bit-bit-bit-bit ang mga pinamili namin nang mapadaan kami sa bahay ng isang kumpare ni Marvin. Sobrang weirdo po nung araw na yon dahil hindi ko rin pumapigil ang lumapit sa may bakuran nila na dati hindi ko naman ginagawa. Gaya ng dati, may inuman na naman doon. May videoke pa nga at mukhang marami sila ngayon doon. Pero hindi po yun ang nakakuha ng atensyon ko. Naningkit ang mga mata ko nang mapansing nandun si Marvin. May isang batang babaeng sa tingin ko nasa 17 to 18 years old ang nakapatong sa kanya. Hindi na ako nagsayang ng oras. Binitawan ko ang mga bitbit ko at saka sila sinugod sa loob. Miss Yen, ang makapal kong asawa talagang hindi na nahiya. Ang perang binigay po ng nanay ko ay pinanglibre niya po ng alak. At hindi lang po yun. Ibinili niya rin ang bagong damit ang kabit niya na halos maging anak niya na sa layo ng agwat nilang dalawa. Pinagsabihan ko po siya pero hindi ako nagskandalo doon. Natigil ang kasiyahan nila pero hindi ako nanggulo o nanakit. Miss Yen, akala ko po doon matatapos yun. Pero doon po ako nagkakamali. Dahil ilang araw lang po ang lumipas, dinala niya po sa bahay nila ang kirida niya. Ano ba yung kalokohan mo ni Marvin? Hindi ka na ba talaga matatapos? Sigaw ng mama niya habang pare-pareho kaming nakaupo sa sala. Katabi ko si mama habang katabi naman niya ang kirida niya. 3 anak mo dito kay Beverly. Wala kang sariling trabaho at wala kayong matirahan. Tapos ngayon ganyan ang gagawin mo? Magdadagdag ka pa ng isa pang babaeng sisirain mang buhay? Kung hindi lamang talaga kita anak, isusuka kita. Wala kang kwentang tao. Tumayo si mama at pinaghahampas siya, habang tahimik naman akong nakaupo at umiiyak. Awang-awa ko hindi lamang sa sarili ko, kung hindi lalo na sa mga anak ko. Bakit ko nga ba hinayaang magkaroon sila ng ganong klaseng tatay? Ngayon alam ko na kung bakit gano'n na lamang talaga kababa ang tingin ng nanay ko sa kanya noon. Magbabago na ako, ma.
Hahanap ako ng trabaho. Magbabago na po ako dahil mahal ko po si Joanna. Mahal mo ang batang yan? Hindi ka na nangilabot talipandas ka? Eh ako, Marvin. Paano ako? Hindi mo ba ako mahal? Singit ko. Miss Yan, hindi niya po nasagot ang tanong kong yun. Pero ang mga naging desisyon at mga actions niya po ang mismong sumagot ng tanong ko. Itinar niya po kasama namin ang babaeng yun. Hindi ko po siya kinikibo. Pero sa totoo lang, mabait lang po si Joanna. Napag-alaman kong dayo lang bala siya at hindi niya alam na may pamilya pala si Marvin. Pati nga sa edad ay nagsisinungaling siya. Kaya hindi alam ng batang matanda nang nakabuntis sa kanya. Panay ang alaga niya sa mga anak ko kapag wala ako. Tumutulong din siya sa mga gawaing bahay at tinutulungan niya pang mga anak ko kahit sa mga assignments. Aaminin kong napapalapit na rin po ang loob ko sa kabit ng asawa ko. Pero kahit gano'n, hinayaan ko pa rin magkalapit kami sa isa't isa. Pero malaking tulong po talaga siya dahil mas napapadali ang mga responsibilidad ko at mas nakakapagpahinga ako. Siguro nga po, totoo yung sinasabi nilang ang lalaki daw magbabago kung gugustuhin niya. Para sa babaeng totoong mahal niya. At yun po ang pinakamasakit sa akin. Mula nang dumating po kasi si Joanna sa buhay namin, naghanap na po ng trabaho si Marvin. Bagay na taon ko nang pinapakiusap sa kanya, pero ni minsan hindi niya po ginawa. Pero pagdating kay Joanna, ginawa niya po ng kusa Miss Yan. Tuwing uuwi po siya galing trabaho niya bilang isang konduktor sa bus, may mga pasalubong pa siya kay Joanna. Mga pagkaing pinaglilihian nito o mga gusto niyang kainin. Sa 3 pagbubuntis ko sa anak niya, ni minsan hindi niya yung ginawa para sa akin. Kung hindi lamang po talaga mabait si Joanna, ay baka hindi ko na po talaga kinayang sikmurain ng lahat. Sa tuwing uuwian siya ni Marvin ng mga pasalubong, ay hindi siya nakakalimot na bigyan kami, lalo na ang mga bata. Pero ako lang talaga ang tumatanggi. Napakasakit po nun para sa dignidad ko. Kung kakainin ko yon, pakiramdam ko ay napakababa ko na talagang babae. Pero kung inaakala niyo po na wala nang maisasakit pa ang lahat ng to, ay dyan po kayo nagkakamali. Dumating po kasi ang araw na merong kasalang bayan sa amin. Inggit na inggit po talaga ako palagi sa mga taong kinakasal. Sabi ko pa nga, kahit siguro tinapay lang na may palaman na peanut butter at orange juice ang handa ko ay okay lang. Ang importante, may kasal ako. Kakatapos ko pong makipaglabada noon. Nakasuot ako ng bisidang punit-punit na. Nakataas ang buhok ko ang inipitan ng kwam. Tuwang-tuwa ako papasok ng bahay na naka 500 ako ngayong umaga pa lang. Pero kaagad bumagsak ang mga balikat ko nang makita ko silang mukhang nagkakasiyahan. May handaan sa sala, may mga bisita at may mga tugtugan. Nakasuot ang puting bisita si Joanna at nakaupo sa sala. Katabi si Marvin na nakasuot ang polo shirt na puti at bagong gupit pa. Oh Beverly, kain ka na dun. May mga handa pa. Kanina ka pa namin hinihintay pero ang tagal mo eh. 4:00 ka pa daw umalis kaya hindi ka namin sinabihan. Napatingin ang lahat sa akin sa kanagbulungan. Malapad ang ngiti ni Marvin habang si Joanna ay nakayuko at parang nahihiya. Miss Yan, nagpakasal po sila. Pinakasalan niya po ang kabit niya. Ako po ang nauna, pero ngayon ako pang naging kirida. Siguro'y napansin na rin ni Mama noon ang tuluyang pagbagsak ng mga luha ko. Hinawakan niya po ako sa braso at hinila papasok sa kwarto niya. Panay po ang hingi ng tawad sa akin ni Mama dahil hindi niya raw po alam na gano'n ang gagawin ni Marvin. Niyakap niya po ako at hinayaan lang umiyak ng umiyak sa balikat niya. Pati ang mga kapatid ni Marvin ay mukhang walang alam. Bigla na lamang daw kasing dumating sila Marvin at Joanna galing sa kasalang bayan na may dalang mga nakabilaong pagkain at mga bisita. Mukhang sinadya talaga nilang wala kaming magagawa. Miss Yan, halos panahon po ako ng katinuan ng panahong yon. Pero mabuti na lang po sa awa ng Diyos at ng nanay ko, sinundo niya po ako.
Miss Yen, sobrang saya po ng puso ko nang malaman ng mama ko ang ginawang kalokohan ni Marvin ay hindi na siya nagsayang ng oras para sunduin ako. Sabay po nilang sinermonan ng binan ko si Marvin. Pati ang mga kapatid niya ay nakisali at sinermonan din siya. Kahit sobrang daming sakit at panlilit na naranasan ko, sobrang saya ko po nung oras na yon. Dahil pinagtunggol nilang kaming mag-iina. Miss Yen, sa ngayon po, nakatira na po kami ng mga anak ko sa nanay ko. Pinalayas nila si Marvin sa bahay nila para daw magising siya sa mga kalokohan niya. At pinabarangay din siya ng nanay ko nang sa ganon, sustentuhan niyang mga anak niya sa akin. Sobrang hirap din po kasi ng buhay at marami pa rin pong pagsubok. Pero ngayon, nagdesisyon akong i-focus na lang ang buhay ko sa mga anak ko at sa nanay ko. Ngayon po na malayo ko kay Marvin, ay unti-unti na pong naging maayos ang buhay ko at bumabalik na rin po ang dating gandang nawala sa akin. Sa katunayan po, ay isa na akong sales clerk sa isang sikat na mall ngayon. Naka-aircon, araw-araw naka-heels at naka-makeup. Small wins, ika nga po nila. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Miss Yen. Sana po ay marami pang sumusubaybay sa inyong channel. Maraming salamat po sa pakikinig.